The best talaga pag may handaan sa probinsya. Pag sinabing handaan, ay wag ka, hindi magpapatalo ang mga taga Bicol dyan. Talaga naman, i-ready ang dapat i-ready, ihanda ang mga dapat ihanda. Magtutulungan lahat ng mga tatay dyan, maging successful lang ang handaan. Matagal nang pinagplanuhan. At ito pa yung nakakatuwa, uso pa rin dito ang bayanihan, kahit hindi ka sinabihan, ay talaga naman tutulong yan. Ay tabaka, taga Bicol yan. Ikaw, taga san ka? Ganito rin ba kasi sa inyo kapag may handaan? Comment mo naman. Yun na nga at dumating na yung araw na pinakahihintay namin na ikakasal na ang panganay naming kapatid at ito din yung kauna-unahan na mayroong ikakasal sa aming magkakapatid. Aba naman, sino kaya yung susunod? Pero kung i-request nyo na ako na yung susunod, abay, tanungin ko muna ang aking papa. Cheers! Dito nga sa probinsya kapag may kasalan, sa pagkakaalam ko, lalaki yung mas maraming gastos kesa sa babae. Pero si Papa, since galante, naghanda din siya sa bahay namin kasi may mga bisita din kami. Kaya naman nagready si Papa at nagpakatay siya ng isang baboy at saka naman isang kambing at yun yung pinanghanda namin para i-prepare at para may pakain sa mga bisitang darating pa isa-isa. Sakto naman yung pag-prepare ng Papa kasi maraming ang taong umattend lalo na yung gabi at na-late pa nga yung occasion kasi nga medyo nagka-problema din pero ayos lang, naging successful naman yung event. Isa din sa tradisyon ng mga taga-probinsya yung may sumasayaw at tapos lalagyan ng pera sa damit. Tawag namin doon ay pantumina. Ito isang paraan para makatulong sa dalawang pusong pinag-isa o ikakasal ba? Oy, sana all talaga. Pero alam nyo ba, proud na proud ako dyan sa ate ko kasi mas inuna niyang tumulong sa pamilya kaysa mag-asawa. Alam nyo ba kung ilang taon na yan? Siyempre hindi ko nga sasabihin kasi baka mabatukan ako niyan. Pero masasabi ko lang, simula ng bata niyan, honor student yan. Iyan ang pinakamatilino sa amin. Pangalawa lang ako. Uy, umiepal ka pa talaga. Pero yun nga, nakapagtapos din niya ng pag-aaral si ate pero naalala ko, tumigil din siya sa pag-aaral kasi marami nga kaming magkakapatid. Nag-stop din niya ng ilang year pero pinursige niya makapagbalik ng pag-aaral. Nagtrabaho siya at naging working student nga. Pinagsabay niya yung pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya yun, nang nakapagtapos yan ng pag-aaral, naging independent siya sa paghahanap ng trabaho at hindi nga namin alam kung ano yung hirap na pinagdaanan niya. Pero sa ngayon, masasabi ko nate, apaka-proud ako sa'yo kasi yung pinagdaraanan ko na hirap ngayon, nagiging storya na lang din. Pero kaya lang, ganun talaga yung buhay. Kaya proud ako dyan sa ate ko kasi kahit lumayo siya, pumuntan siya ng ibang bansa, 2 years siyang pumunta doon para magtrabaho at para makatulong din sa amin. Abay, pagbalik niya, kasala na. Kaya deserve mo yan. Aww. Tapos deserve mo din i-surprise. Kaya naman nagplano kami ng ganito. Nicole, meron ka tante. Uy, odiyo. Uy, nagtiko na. Ano? O, diba? Hindi, masarap kasi yung masaya. Siguro kasi, hindi mo ko pinasanay. Sarang bis na yan, sarang basis niya. Huh? 1, 2, 3, go! To have and to hold. Hindi to hold. Hold mo na! Hold. O diba, gulat siya sa surprise namin. Sa sunod na update ko, ganap naman sa kasalan. Kaya for now, that's all for today's video. Antayin niyo yung sunod. Ay, bye-bye! Mwah!